Mga kapatid sa pananampalataya, paparating na naman po ang Disyembre, Christmas, Pasko, at marami na naman ang kamusliman na makikisali sa Christmas. Mayroon na naman mga Muslim na magbabatian ng Merry Christmas. Ano ang hukom ng Islam tungkol sa Muslim na magbabatian ng Merry Christmas? At mayroon na naman marami ang mga magulang, mga nanay, magkakandara pa sa palengke para bumili ng pangregalo ng kanilang mga anak sa Christmas party sa paaralan. Ano po ang hukom ng Islam tungkol dito? At mayroon din mga Muslim mismo ang nag-o-organize ng Christmas party. Papalitan lang nila ng pangalan ang Christmas party. Ipapalit nila Family Reunion Party, Thanksgiving Party, Year-Ender Party, Cultural Party, ano pang mga kasinungalingan. Kung totoo na Thanksgiving Party, pasasalamat sa Allah. Kung totoo na Family Reunion Party, bakit hindi ninyo gawin sa panahon ng Idul Fitr, Idul Adha? Bakit kailangan itapat ninyo sa Christmas? At mayroon pang mga Muslim na empleyado, mga sasali sa Christmas party ng kanilang mga opisina, mga kumpanya. Ano po ang hukom rito ng Islam? Lilinawin natin. At ito po ang medyo masakit. Number 5, ano ang ruling? Ano ang hukom sa mga Muslim na nagbebenta ng mga kagamitan na walang paggagamitan kundi Christmas? Tulad ng Christmas tree, Christmas light, Christmas lantern, Santa Claus, Christmas card, at kung ano-ano pa na walang paggagamitan kundi Christmas. Ano pang ruling ng Islam? Sino nagbigay ng ruling? Hindi po si Salim Gimba ang nagbibigay ng ruling. Ang trabaho lang ni Salim Gimba, basahin sa inyo ang mga rulings. Sino nagbigay ng ruling? Pinakamalaki na grupo ng pinakamalalaking ulama ng Saudi Arabia, kung tawagin the Permanent Committee. Saan matatagpuan? Fatawa Islamiyah, Volume 1. Ano ang hukum? Ano po ang rulings? Bago natin basahin ang mga rulings, daanan muna natin para maintindihan mo, kapatid, ano ang ibig sabihin ng Christmas? Ano bang ipinagdiriwang sa Christmas? Hindi ito alam ng mga Muslim. Bihira nagkukutba ng Christmas. Ngayon, linawin natin para maintindihan nyo ang ibig sabihin ng Christmas. Ang ibig sabihin ng Christmas ay piyesta na ang ipinagdiriwang ay ang araw na kanilang papanganakin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang Syirkul Akbar, hindi lang Kufrul Akbar, kundi lapastangan. Ibig sabihin ng lapastangan, kataas-taasan na insulto sa Allah na ang Allah bigyan ng anak. Bilang puot at galit ng Allah, nabanggit sa Quran ang kanyang galit.
Ito lang ang parusa na nabanggit sa Quran. Sa buong kasaysayan ng planetang daigdig, halos pasabugin ng Allah ang universe. Halos biyak-biyakin niya ang planetang daigdig. Halos paguhuin niya ng pagkawasak ang mga bundok sa tindi ng kasalanan na papanganakin nila ang Allah ng batang lalaki. Saan ang katibayan? Quran mismo ang katibayan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim, wa qalu takadar rahmanu walada, chapter 19 verse 88 Quranul Karim. At sinasabi nila, ang pinakamapagpala ay nagkaanak ng isang batang lalaki. Quran ang nagsasabi. Dagdag pa, chapter 19 verse 89, laqad ji'tum shay'an idda, tunay kayo ay nakapagbigkas ng isang bagay na kasindak-sindak. Dagdag pa, chapter 19 verse 90 Quranul Karim, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takarrul jibalu hadda, na kung saan ang mga kalangitan ay halos sumambulat at ang daigdig ay magkabiyak-biyak at ang mga kabundukan ay gumuho sa pagkawasak. Bakit ganun katindi ang galit ng Allah? Bakit? Anong dahilan? Ano ang violation? Ano ang kasalanan? Karugtong na ayat, chapter 19 verse 91, an da'aw lirrahmani walada, na kanilang iniakibat ang anak na lalaki sa pinakamapagpala. Ibig sabihin, pinapanganak nilang Allah. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang diwa. Ito ang kahulugan ng Christmas. Tapos tuwang-tuwa ka pa. Bilang-bilang ka ng limpak-likpak na salapi na kinita mo sa pagbebenta ng Santa Claus, Christmas tree, Christmas light, Christmas lantern, na ang ipinagdiriwang ang paggagamitan sa mga ito, Christmas paraphernalia, ay walang iba kundi ang piyesta na pagyurak, pag-alimura, pag-insulto sa Panginoon mo. Narinig mo? Ganito po kasakit na hindi alam ng mga Muslim. Ngayon na alam na natin ano ang Christmas, balikan natin ano ang rulings ng mga scholar, nagkaisa mga ulama sa buong mundo, na haram para sa Muslim mag-celebrate ng Christmas. Kapag hinatulan ng mga ulama na haram, hindi nila hatulan ng haram ng walang batayan sa Quran, walang batayan sa hadith. Kapag hinatulan ng mga ulama na haram ang isang gawain at ginawa mo, nilabag mo, may kalalagyan ka sa impyernong apoy. Number 2, ruling number 2, haram para sa mga Muslim na magbatian ng Merry Christmas. Abay, ginagawa pa ito ng mga Muslim na biruan. Merry Christmas, Merry Christmas. Alam mo ba ibig sabihin ng Merry Christmas? Merry, maligaya. Kristo, mas, samba. Maligayang Kristong samba. Shirkul Akbar, lumalabas sa bibig mo pag sabi mo, maligayang Kristong samba. Ito po ay Shirkul Akbar at ito ay pinagbabatian ng mga Muslim. Ito ay haram sa atin ng mga Muslim na lumabas sa bibig mo ang pagbabatian ng Merry Christmas. Number 3, mga nanay, mga tatay, makinig kayo. Mga may anak, haram para sa magulang na paatinin mo ang anak mo sa Christmas party sa paaralan. Yung anak mo walang kasalanan dahil hindi niya alam. Ikaw, alam mo na ngayon ano ang Christmas.
Brother, babawasan ng grade yung anak ko pag hindi ko pinasali sa Christmas party. Mamaya, babasahin ko sa iyo ang batas ng DepEd na bawal ang Muslim na estudyante pilitin na paatinin ng Christmas. Mamaya, balikan natin yan. Number 4, haram para sa mga Muslim na mag-organize ng Christmas party na papalitan lang ng pangalan, gagawing family reunion party, Thanksgiving party, kung ano-anong kalukuhan. Maniwala kayo, niluluko niyo sarili ninyo. Bakit mo itatapat sa Christmas season? Hindi ba kayo pwedeng mag-reunion ng Nobyembre, Septembre, June, July, o kaya Idul Fitr, Idul Adha? Bakit mo itatapat sa Disyembre na season of Christmas? Number 5, haram para sa empleyadong Muslim. Mga Muslim na empleyado sa mga non-Muslim companies, haram na sumali ka sa Christmas party. Paano yan, brother? Baka tanggalin ako sa trabaho pag hindi ako mati ng Christmas party. Mamaya, babasahan kita ng presidential decree at babasahan kita ng constitutional mandate, batas ng Pilipinas. Ang babasahin ko sa iyo para ipakita mo sa sino mang boss mo sa kumpanya. Number 6, mga negosyante, mga kapatid namin na mga negosyante, makinig kayo mabuti. Haram ang magbenta, mangompra, magtenda ng anumang kagamitan na walang paggagamitan kundi Christmas. Tulad ng Christmas tree, Christmas light, Christmas lantern, Santa Claus, Christmas card, at iba pa mga Christmas paraphernalia. Bakit haram, bro? Bakit haram? Dagdagan natin yung ano ang Christmas. Dagdagan natin ang mga punto, bakit haram? Ang Christmas ay hindi lamang naglalaman ng mga elemento ng Shirkul Akbar, kundi mismo ang pagdiriwang ng Christmas ay Shirkul Akbar. Bigyan ko kayo ng example. Paano ba sineselebrate ang Christmas? Alam na alam ito ng mga balik Islam, mga dating Christian. Halimbawa, ngayong araw na ito ay Disyembre 24. Halimbawa lang. Mangungumpra sila ng mga masasarap na pagkain. Ihahanda, iluluto. Ilalagay sa hapagkainan. Bubuklatin. Pagputok ng 12 midnight. Pagpasok ng Disyembre 25. Bubuklatin yung pagkain, pagsasalu-saluhan, alay daw kay Diyos na nanganak kay Jesus. Allahu Akbar, subhanallah. At doon ka namatay, doon ka inabutan ng kamatayan, na nagsiselebrate kayo kasama ang pamilya mo. Namatay ka sa Shirkul Akbar. Anong sabi ng Quran? Chapter 4, verse 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah na siya ibigyan ng mga katambal sa pagsamba sa Kanya, ngunit pinatatawad niya maliban sa sino mang luluubin niya. Number 2, na dahilan. Ang Christmas celebration ay ipinagdiriwang ang birthday kuno ni Jesus. Sumakanya nawang kapayapaan. Bakit kuno? Piki yung December 25. Alam ng lahat ng pari sa mundo na hindi siya pinanganak noong December 25. Sineselebrate ang kapanganakan kuno ni Yesu Kristo. Hindi bilang propeta ng Allah, hindi bilang sugo ng Allah, kundi bilang anak daw ng Allah. Allahu Akbar. Ganito mga kapatid, kabigat ang Christmas. Na hindi alam ng mga Muslim. Wala kasing nagkukutba ng ganitong topiko. Kaya hindi ninyo alam. Lalo na, nandito tayo sa lugar ng mga kakristyanuhan. Unti-unti nabubuyo sa isip natin na maganda ang Christmas. Magaganda mga awitin, magaganda mga tanawin. Na maganda ang Christmas. Allahu Akbar! Anong sabi ng Allah? Binigyan siya ng anak? Basa. Chapter 9, verse 30, Quranul Karim.
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Malapit-lapit na pakahulugan. Galit na galit ang Allah. Binigay siya ng anak. Sinasabi ng mga Hudyo na si Uzair ang anak ng Allah na lalaki. At sinasabi ng mga Kristiyano na ang Misayas ang anak ng Allah na lalaki. Ang mga ito ay pawang mga kasinungalingan mula sa kanilang mga bibig. Sinusundan nila yaong mga nauna sa kanila na mga hindi mananampalataya. Suma kanila ang sumpa ng Allah anumang pagkaligaw nila. Number 3 na dahilan, bakit haram ang Christmas? Iniisa-isa natin mga kapatid para po ma-educate ang Muslim. Tuwan-tuwa ka pa? Nakikipagbigayan ka pa ng Christmas gifts? Hindi mo alam? Ang ipinagdiriwang, ang pag-insulto sa Panginoon mo, pinapanganak nilang Panginoon mo. Number 3 na dahilan, lahat ng aktibidades sa Christmas ay may koneksyon sa doktrina ng Trinidad. Doctrine of Trinity. Doktrina na ang Allah naging tatlo. Ang Allah naging pangatlo sa tatlong Diyos. Kung mayroong Diyos na anak, may Diyos na ama. At may pangatlo, Diyos na Espiritu Santo. Anong sabi ng Allah sa doktrina ng Trinidad? Chapter 5, verse 73, Quranul Karim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Nagkafir, sabi ng translation, nagkafir sila na mga nagsasabing ang Allah ay pangatlo sa tatlo. Ito po ang kasamang meaning ng Christmas, ang Allah naging tatlo. Nagkafir sila na mga nagsasabing ang Allah ay pangatlo sa tatlo. Tunay, ang Allah ay nag-isang Allah. Kung hindi sila titigil sa kanilang sinasabi, ang mga walang sampalataya sa kanila ay tatanggap ng isang masaklap na kaparusahan. Ibig sabihin, kapatid, ang Christmas hindi lamang syirkul akbar, hindi lamang kufrul akbar. Ito po ay blasphemous syirkul akbar, blasphemous kufrul akbar. Ibig sabihin ng blasphemous, kataas-taasang insulto sa Panginoong Allah. Allahu Akbar. Balikan natin yung eksena. Kasi may mga Muslim mismo na naghahanda ng pagkain sa Disyembre 24. Muslim mismo na ang pamilya niya, Muslim din. Minsan Maranao, minsan Tausug, minsan Maguindanao, yakan. Hindi lang balik Islam. Minsan Muslim mismo na taga Mindanao, Muro mismo, Muro, Muslim Mindanao. Nagluluto ng masasarap na pagkain. Din bubuklatin, nakikigaya nga nahawaan nakikigaya sa kapitbahay. Bubuklatin pagputok ng 12 midnight, pagpasok ng Disyembre 25. Lahat ng pagkain dyan ng mga halal, tulad ng kanin, tulad ng itlog, o anumang mga halal na pagkain, lahat yan, once na inialay sa Diyos-Diyusan, anumang pagkain, automatic nagiging haram. At doon ka namatay. Doon kayo nabutan ni malakal maut sa oras na ipinagdiriwang ninyo ang isang piyesta na walang iba kahulugan kundi bigyan ng Allah ng anak. Kapatid sa pananampalataya, namatay ka sa syirkul akbar. Ano ang sabi ng Allah? Bawal ka sa paraiso. Basa chapter 5 verse 72.
Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Katotohanan, sino man ang magtalaga ng mga katambal sa pagsamba sa Allah ay ipagbabawal sa kanya ng Allah ang paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tahanan, at para sa mga zalimun wala silang mga kakampi. Ilang taon na naming ikinukhutba ito. 31 years na halos. Taon-taon. May pinapatnubayan ng Allah, mayroon naman ayaw sumunod. Alam natin na haram ang Christmas, pero ginagawa mo pa rin. Alam natin na haram ang Christmas, pero mas gusto mo pa rin ng enjoyment, lami-lami. Eto, makinig ka mabuti. Isang beses lang na Shirkul Akbar magawa mo, kapatid. One time lang. Lahat ng nagawa mo na ibada, lahat ng nagawa mo na kabutihan sa buong buhay mo, ang iyong mga salah, ang iyong mga zakat, ang iyong mga fasting, ang iyong mga tahajjud, ang iyong mga hajj, ang iyong umrah, ang iyong jihad, kung ikaw nag-jihad, lahat ng nagawa mo na kabutihan ng para sa Allah, lahat ng nagawa mo na ibada, one time ka lang gumawa ng Shirkul Akbar. Sabay-sabay. Burado. Wala ka ng account ng good deeds. Sa araw ng paghukom, ito yung good deeds mo, ito yung evil deeds mo. Titimbangin, alin mas mabigat? 0 good deeds. Puro evil deeds. Saan ka dadamputin? Saan ka dibayan? Burado lahat ng ibada mo. Isang beses lang. One time lang. Basa. Chapter 6, verse 88, Quranul Karim. Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ngunit kung binigyan nila ng katambal ang pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang kinagawiang gawin magiging walang saysay sa kanila. 0 lahat. Ngayon, sasabihin ni brother, bro, nasa puso yan, intensyon. Hindi naman kami naniniwala na si Jesus ay anak ng Allah. Hindi kami naniniwala na si Jesus ay Diyos. Hindi kami naniniwala na ipinanganak ng Allah ang Diyos. Kami ay naniniwala sa La ilaha illallah. Kaya kami nagtitinda, bro, ng Christmas light, Christmas lantern, Santa Claus, Christmas paraphernalia. Hanap buhay po. Krisis ngayon. Kailangan natin ng kabuhayan. Allahu Akbar. Yan ang katwiran ng mga kapatid natin. Makinig kayo mabuti. Pag binigkas ng bibig mo ang Merry Christmas, yan na ang kontribusyon mo. Yan na ang partisipasyon mo. Yan ang ambag mo. Yan ang suporta mo sa pag-promote ng piyesta na iniaalimura sa iyong Panginoon. Piyesta na iniinsulto sa iyong Panginoon. Ang pagpayag mo na anak mo umati ng Christmas party, yan ang suporta mo. Yan ang contribution mo. Yan ang tulong mo para i-promote ang piyesta na halos sumabog ang universe sa galit ng Allah. Ganon din ang iyong pagbebenta ng Santa Claus, Christmas tree, Christmas light, Christmas lantern. Ito po ang suporta mo. Ito ang tulong mo. Ito ang kontribusyon mo. Ito ang ambag mo sa gawain na halos ikasabog ng universe. Ang tindi ng kasalanan. Anong sabi ng Allah? Chapter 5, verse 2, Quranul Karim. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Ngunit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at paglabag at katakutan ninyo ang Allah. Katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Ngayon, kung ang pag-uusapan natin ay batas na gawa ng tao, saka natin buweltahan ang batas na gawa ng Allah. Sa batas na gawa ng tao, pag tinulungan mo ang kriminal sa paggawa ng krimen, kriminal ka rin. Pinakaminus na kasalanan mo, conniving to the crime, kasabwat sa krimen. Ganon din kapatid sa pananampalataya, kung ang tinutulungan mo na gawain ay ang gawain na sobra pa sa syirkul akbar, sobra pa sa kufrul akbar, kapatid sa pananampalataya, sa tingin mo wala kang sabit dahil ikakatuwiran mo sa harap ng Allah. Ya Allah, krisis po ngayon, kailangan ng handap buhay, magbenta ng rebulto, magbenta ng krus. Sa tingin mo, pasado ka? Sabit ka. Subhanallah. Ngayon, isa pang punto, bakit haram? At sa puntong ito, marami ang Muslim na magkukonvert. Walang kapagod-pagod ang mga pari, walang kapagod-pagod ang mga pastor. Marami mga Muslim magkukonvert sa Katoliko, Kristyanismo, nang hindi nila namamalayan. Pag sabi mo, Merry Christmas, sinong ginagaya mo? Ang ginagaya mo, mga kufar. Pag pinaatin mo ang anak mo sa Christmas party, sinong ginagaya mo? Pag nag-organize kayo ng Christmas party, napapalitan lang ang pangalan, sino ginagaya ninyo? Mga kufar, mga musyrikun. Kapag nagbebenta kayo ng mga Christmas paraphernalia, sinong ginagaya ninyo? Mga kufar, mga musyrikun. Ano ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa panggagaya? Ordinaryo lang na panggagaya ang tinutukoy. Ano kaya kung ang ginagaya mo mismo ay ang pagyurak, pag-alimura, pag-alipusta, pag-insulto sa iyong Panginoon? Allahu Akbar. Naintindihan mo? Basa. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang nakikigaya sa isang sambayanan, siya ay kaisa nila. Hadith Abu Daud, hadith 4031, hadith Ahmad, volume 2, hadith number 50 for your complete reference. Kapatid sa pananampalataya, ay sa tafsir ng mga ulama, anong ibig sabihin ng siya ay kaisa nila? Sino man nakikigaya sa isang sambayanan, siya ay kaisa nila. Ayon sa tafsir ng mga ulama, ang ibig sabihin ng siya ay kaisa nila. Kung ang ginagaya mo, mga kufar, ikaw ay nagiging kafir. Nag-convert ka. Kung ang ginagaya mo, mga musyrikun, ikaw ay nagiging musyrik sa oras na yan. Kung ang ginagaya mo, mga Katoliko, ikaw naging Katoliko. Maliwanag. Ngayon, ano ang gagawin natin ng mga Muslim? Abay, madali lang po. Huwag kang babati ng Merry Christmas. Binati ako bro ng Merry Christmas. Anong gagawin ko? Sagutin mo. Patnubayan ka nawa ng Allah. May Allah guide you. Yan ang isagot mo. Huwag kang sasagot ng Merry Christmas. Huwag kang sumali. Huwag mong pasalin ang anak mo. Ngayon, puntahan natin yung batas. Makinig yung mga nanay, makinig yung mga tatay tungkol sa batas ng DepEd. At itong batas ng DepEd, mamaya pagkatapos ng prayer, kung interesado ka, lumapit ka, kamerahan mo itong batas para ipakita mo sa teacher ng anak mo. Ganito gagawin mo. Magbihis ka ng formal. Pumunta ka sa eskwelahan ng anak mo. Kausapin mo yung teacher ng mahinahon at magalang. Hindi katulad nitong kapag nagkotba kami pasigaw. Lahat kayo Muslim Walang problema, bulyawan kayo. Mga Muslim tayo pari-pareho doon ang kaharap mo, Christian. Teacher, kailangan ng salita mo magalang. Ma'am, sir, bawal po sa amin Christmas party. Pwede ba excuse na lang anak ko? May mga teacher na matalino, may mga teacher na alam nila itong batas. Sasabihin, opo, excuse na anak mo. Pero may mga teacher na bobo na nga, hindi nila alam yung batas, anti-Muslim pa, anti-Islam pa, sasagutin ka ng pabalang. Sasabihin sa'yo,
Mrs., alam mo naman na nagsiselebrate kami rito taon-taon ng Christmas. Bakit ka nag-enroll dito? Bakit hindi kayo mag-enroll sa ibang school na walang Christmas? Sagutin mo rin ang pabalang, pero magalang pa rin. Polite pa rin. Ma'am, sir, mayroon pong batas ang DepEd. Basahin ko sa iyo, ma'am. Ito, babasahin ko, Sabihin ko sa inyo, kung interesado kayo para sa inyong mga anak, mamaya lumapit ka, kamerahan mo to. Basa! Department of Education, Department Order number 32, Series 2013, Reiterating Dex Order number 53, Series 2001, Strengthening the Protection of Religious Rights of Students, Policy number 3, Muslim students shall not be required to participate in non-Muslim religious rights. Tagalogin ko. Isimplify ko ang Tagalog. Bawal ang estudyanteng Muslim na ipilit sa kanya ang anuman na mga gawaing labag sa Islam, kasama ang Christmas. Sabi mo sa teacher, ma'am, batas po ito. Kapag pinilit yung anak ko, ididemand ako eskwelahan na ito. Kahit saan tayo makarating na Supreme Court, hindi kayo mananalo, batas po ang hawak ko. Sinong kumalaban ng batas? Walang teacher na sira ulo na kukontrahin ito. Ganon din, kapatid, kapag ikaw empleyado. Sasabihin ng boss mo, hoy Muslim, wala akong pakialam sa relihiyon mo. Umating ka ng Christmas party. Kausapin mo ng mahinahon, sir, bawal po talaga sa amin. Aba, kung ganyan ka Muslim, bukas ang pinto. Ibig sabihin, mag-resign ka, umalis ka. Parang sinipa ka, palisin ka. Sabihan mo, sir, babasahan kita ng dalawang batas. Presidential Decree 1083, basa, honoring and respecting the customs and traditions of the cultural minorities in the Philippines. Batas ito, sir, ng mga Muslim na igagalang, rerespetuhin ng gobyerno ito, ng bansang ito, ang aming tradisyon, ang aming kultura, ang aming pananampalataya. Laban sa aming pananampalataya, yung Christmas party, pag pinilit mo ako, ididimanda kita. Ito pa, ito ang mas matindi, Constitution mismo. Saligang batas. Lahat ng batas ng Pilipinas, pag kinuntra ang saligang batas, lahat tiklop. Kahit anong klaseng batas ng Pilipinas, pag nabangga mo konstitusyon, tiklop. Basa. 1987, Constitution of the Republic of the Philippines, Article 3, Section 5. Tagalogin ko, idiretso ko, isummarize ko. Ang lahat ng mamamayan ng Pilipinas ay malaya na isagawa ang kanilang relihiyon at walang sino man ang pipilitin sa anumang labag sa kanyang pananampalataya. Sabi mo sa boss mo, pag tinanggal mo ako dahil sa hindi ako nag-Christmas party, magkita na sa korte. Hindi ka mananalo. Kahit saan tayo makarating na Supreme Court, Constitution po ang hawak ko, sir. Wala pong mananalo sa iyo. Mga kapatid sa pananampalataya, ibig sabihin, ipaglalaban mo ang iyong pananampalataya. Ipapakita mo sa anak mo, paano mo ipaglalaban ang kanyang relihiyon. Ipapakita mo sa anak mo, paano mo siya ipagtatanggol. Para kapag siya naman ang tumanda, ipagtatanggol din niya ang kanyang anak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله
ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, kahit narinig na ninyo ang ganitong khutbah, mas gusto pa rin ninyo ang enjoyment ng Christmas. Mas mahalaga pa rin sa inyo ang lami-lami ng Christmas party. Ibig sabihin, alam mo na ang Christmas ay ipinagdiriwang ang pagyurak at pag-insulto sa sinasamba mong Panginoong Allah, ay mas gusto mo pa rin ang magsumali sa Christmas. Anong mangyayari sa'yo? Eto, pakinggan mo. Pakinggan mo yung verse ng Quran. Sa mga oras na iyan, ikaw ay nagiging musyrik. Nagiging musyrik. Anumang bagay na ipantay mo ang pagmamahal mo sa bagay na iyan at pagmamahal mo sa Allah, pag pinagpantay mo, nakagawa ka ng shirk. Kapag pinagpantay mo ang pagmamahal mo sa misis mo at pagmamahal mo sa Allah, yan po ay shirk. Hindi nyo alam? Kapag ang pagmamahal mo sa misis mo ay kapantay na pagmamahal mo sa iyong Panginoon, shirk yan. Kapag ang pagmamahal mo sa mister mo, anak mo, kayamanan mo, sasakyan mo, kotse mo, ay kapantay ng pagmamahal mo sa Allah, yan po ay shirk. Ano pa kaya kung mas mahal mo itong Christmas? Alam mo na ang Christmas, pag alimura sa Allah, pag insulto sa Allah, mas mahal mo pa rin ang Christmas kaysa sa Allah. Sobra shirk. Basa chapter 2 verse 165 Quranul Karim. Wa minan nasi may yattakidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Tinutukoy sa aya na ito, kapag ipinantay mo ang pagmamahal mo sa Allah sa pagmamahal mo sa isang bagay, yan po ay shirk. Basa. At sa mga tao ay mayroon sumasamba sa iba bilang mga karibal ng Allah, minamahal nila ang mga ito na tulad ng pagmamahal nila sa Allah. So pag pinagpantay mo ang pagmamahal mo sa isang bagay at pagmamahal mo sa Allah, nakagawa ka ng shirk. Ano pa kaya kung itong minamahal mo, alam mo na ito ay pag-insulto sa Panginoon mo? Dagdag panaya. Ngunit ang mga yaong nananampalataya ay mas higit nilang minamahal ang Allah kaysa sa ano paman. Kung makikita lamang ng mga yaong gumagawa ng masama, kapag nakita nila ang kaparusahan na ang lahat ng kapangyarihan pag-aari ng Allah at ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Kapatid, darating ang Pasko. Pasko na naman. Marami na naman sa atin mabubuyo. Alisto ka. Alisto ka. Baka ikaw ay matangay ng Christmas at lahat ng nagawa mong kabutihan sa buong buhay mo, isang igla, burado lahat. Ingat ang bawat isa.